korupsyon po ay hindi titigil sa ating bansa. Not even during our lifetime. Talamak ang korupsyon sa Pilipinas sa iba't ibang klaseng katiwalian. Sa kasamaang palad ay pinamamahalaan ang Pilipinas ng napakaraming matataas na taong may katungkulan, sila man ay mga opisyales ng gobyerno o mga politiko. Ang korupsyon ay nagsimula pa ng panahon ng pananakop ng mga Kastila at mga Amerikano na hanggang sa kasalukuyan ay naging gawain ng mga taong sakim at walang mga prinsipyo sa buhay. Narito ang iba't ibang uri ng katiwalian na naobserbahan sa gobyerno ng Pilipinas. Bribery o panunuhol, ito ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng katiwalian, kung saan ang mga opisyal ng gobyerno ay tumatanggap ng pera o mga regalo kapalit ng paborableng pagtrato o mga desisyon. Maaari itong mula sa maliliit na suhol para sa mga simpleng serbisyo hanggang sa malaking halaga ng pera para sa mga pangunahing kontrata o permit. Maaaring mangyari ang panunuhol sa isang setting ng gobyerno, kung saan sinasamantala ng isang opisyal ang kanilang posisyon sa kapangyarihan upang humingi ng mga pagbabayad kapalit ng pabor na pagtrato o pinabilis na mga serbisyo. Embezzlement o ang paglustay ay nagsasangkot ng pagnanakaw o maling paggamit ng mga pampublikong pondo o ari-arian ng mga opisyal ng gobyerno para sa personal na kapakanan. Maaaring kabilang dito ang paglilipat ng mga pondo para sa mga pampublikong proyekto sa mga pribadong account o paggamit ng mga mapagkukunan ng gobyerno para sa mga personal na gastusin. Mga halimbawa, kasama sa mga karaniwang halimbawa ng paglustay ang isang empleyado na nagnanakaw ng pera mula sa rehistro ng kumpanya. Isang financial advisor na naglilihis ng mga pondo mula sa account ng isang kliyente para sa personal na paggamit, o isang opisyal ng gobyerno na maling ginagamit ang mga pampublikong pondo para sa personal na pakinabang. Ang nepotismo ay tumutukoy sa kaugalian ng pagpapabor sa mga kamag-anak o malapit na kasama para sa mga posisyon o kontrata sa gobyerno, anuman ang kanilang mga kwalifikasyon o merito. Sinampahan ang kasong nepotism ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ng tatlong mataas na opisyal ng National Irrigation Authority o NIA. Ito ay maaaring humantong sa pagkuha o pag-promote ng mga walang kakayahan na individual, na nakakasira sa kahusayan at integridad ng mga institusyon ng gobyerno. Ang cronyism ay ang pagbibigay sa mga kaibigan, kaalyado, o taga-suporta ng mga pangunahing posisyon sa gobyerno o ang paggawad ng mga kumikitang kontrata ng walang wastong pagsasaalang-alang sa mga kwalifikasyon o sa tamang paraan ng public bidding. Maaari itong lumikha ng isang sistema ng pagtangkilik kung saan ang katapatan sa mga nasa kapangyarihan ay ginagantimpalaan kaysa sa kakayahan. Ang mga kickback ay nangyayari kapag ang mga opisyal ng gobyerno ay tumatanggap ng mga bawal na bayad o kickback mula sa mga kontratista o mga supplier kapalit ng paggawad sa kanila ng mga kontrata o proyekto. Ang mga pagbabayad na ito ay nagpapalaki sa halaga ng mga proyekto at pagkawala ng tiwala ng publiko sa kakayahan ng institusyon ng gobyerno na pamahalaan ito ng mahusay na naaayon sa tamang pamamaraan. Mga karaniwang halimbawa, sa mundo ng negosyo, ang mga kickback ay maaaring magkaroon ng maraming anyo, tulad ng isang vendor na nag-aalok ng mga pagbabayad ng cash sa isang purchasing manager kapalit ng pagtiyak ng isang kontrata. Isang kontratista na nagbibigay ng mga regalo o marangyang entertainment sa isang opisyal ng gobyerno upang manalo ng isang bid, o isang pharmaceutical company na nagbibigay ng mga insentibo sa mga doktor para sa pagre-reseta ng kanilang mga gamot. Tawag na junket, alam niyo po yun. Yung mga doktor, gino-good time ng mga pharmaceutical companies sa mga seminar, sa abroad, schooling, free airfare. Red tape at extortion ay maaaring pigilan ang tamang regulasyon sa loob ng mga ahensya ng gobyerno dahil sa mga komplikadong paraan para magbayad ng suhol upang mapabilis ang mga proseso tulad ng pagkuha ng mga permit, lisensya o anumang klase ng aplikasyon ng mga individual. Ang masalimuot at mahabang proseso ng business permit sa Pilipinas ay lumilikha ng mga pagkakataon para sa katiwalian at magkaroon ng pagkakataon ang mga tiwaling empleyado sa maling gawain at lumabag sa batas.
Ang pagbili ng boto at panloloko sa halalan ay isang klase ng katiwalian o korupsyon na ginagawa ng karamihan sa mga politiko. Huli sa aktong umunoy vote buying sa isang warehouse sa Navota City. Arestadong isang babae. Sa panahon ng halalan, maaaring makisali ang mga politiko sa pagbili ng boto, kung saan nag-aalok sila ng pera o mga regalo sa mga botante kapalit ng kanilang suporta. Ang pandaraya sa halalan, kabilang ang pakikialam sa pagbibilang at pandaraya sa boto, ay sumisira din sa demokratikong proseso ng ating bansa. Korupsyon sa pagbibili ng government assets ng mga tiwaling empleyado o opisyal ng gobyerno, sa maling pamamaraan ng pagkuha o pagbibili ay maaaring magresulta sa pagtaas ng presyo ng kontrata, substandard na kalidad ng mga produkto, at maling paglalaan ng mga pampublikong pondo. Ang pagpabor sa ilang mga kontratista o supplier kapalit ng mga kickback o suhol. Maling paggamit ng mga pampublikong pondo, maaaring maling gamitin ng mga politiko at mga opisyales o empleyado ang mga pampublikong pondo para sa personal na pakinabang o mga layuning pampulitika. Tulad ng labis na gastusin sa paglalakbay, hindi kinakailangang mga proyektong pang-imprastruktura, o pagpopondo ng mga pet project para makakuha ng suporta sa electoral. Inililihis nito ang mga mapagkukunan mula sa mahahalagang serbisyong pampubliko at mga proyektong pang-imprastruktura. Tax evasion facilitation ng mga tiwaling opisyal ng BIR ay maaaring makipagsabwatan sa mga nagbabayad ng buwis upang mapadali ang pag-iwas sa buwis sa pamamagitan ng hindi pag-uulat ng kita. Higit 70 korporasyon at individual ang sinampahan ng reklamong tax evasion ng Bureau of Internal Revenue. Pagpapalaki ng mga gastos o paggamit ng iba pang mapanlinlang na paraan upang bawasan ang mga pananagutan sa buwis. Maaari itong magresulta sa malaking pagkalugi ng kita para sa gobyerno at hindi patas na kompetisyon para sa mga sumusunod na negosyo. Ang smuggling, o ang iligal na pag-aangkat ng mga kalakal sa bansa nang hindi nagbabayad ng customs duties at buwis, ay pinadali ng mga tiwaling opisyal ng customs na nagbubulag-bulagan sa mga ipinagbabawal na gawain kapalit ng mga suhol o iba pang benepisyo. Pahanan ng reklamong kriminal ang mga importer at customs broker na sangkot sa iligal na pag-angkat ng asukal sa bansa. Ang mga smuggled na kalakal ay nagpapahina sa mga lehitimong negosyo, umiiwas sa mga kontrol sa regulasyon, at nagkakit sa gobyerno ng kita. Inihanda na ni Senator Antonio Trillanes IV ang mga ebidensya magpapatunay na maraming ghost employees sa Makati City Hall. Ang mga ghost employees ay mga individual na nakasali sa payroll ng gobyerno ngunit hindi aktwal na gumaganap ng anumang trabaho o tumatanggap ng anumang sweldo. Ang kanilang mga sweldo ay sa halip ay ibinubulsa ng mga tiwaling opisyal o ng kanilang mga kasama, nag-uubos ng pondo ng publiko at nag-aalis ng mga posibilidad na mga benepisyo para sa mga lehitimong empleyado.